Welcome to JJ Tagalog Movie Recap. Sa simula ng pelikula, isang lalaking nagngangalang Neil bumisita sa isang matandang lalaki na nagngangalang Owen Lark sa kanyang pub. Hiniling ni Neil na makipagkita sa isang tao, ngunit sinabihan siya ni Owen na umalis at dalhin ang kanyang kalungkutan sa ibang lugar. Iginiit ni Neil na naghahanap siya ng mga sagot, ngunit nananatiling matatag si Owen at sinabihan siyang umuwi. Nang maglaon, nag-record si Owen ng isang video message para sa kanyang anak na babae, na nagpapakita na darating ang ari-arian na may espesyal na nangungupahan na nakatira sa basement. Ang nangungupahan na ito ay nakatali sa ari-arian, at ngayon na ang pangalan ng kanyang anak na babae ay nasa mga titulo ng titulo, siya ay naging tagapag-alaga at hindi makatakas sa responsibilidad niya. Binigyang diin ni Owen na siya ang isang hadlang sa pagitan ng nangungupahan at sa labas ng mundo, at ang tanging gawain niya ay huwag palabesan ang nangungupahan sa basement dahil lubhang mapanganib siya. Nagtapos si Owen sa pagsasabing ngayong gabi ay magtatapos ang sumpa sa kanya. Gayunpaman, bumabalik ang kanyang plano at hindi niya sinasadyang nasunog ang kanyang sarili, sa huli ay sumuko sa apoy at namamatay. Sunod, nakita namin si Iris at ang kaibigan niyang si Katie na magkasama nang makatanggap si Katie ng tawag sa telepono na nagpapaalam sa kanya tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Nakarating si Iris sa ospital kung saan nakatagpo niya ang solicitor na kumikilos sa ngalan ng ari-arian ng kanyang ama. Sinabi niya sa kanya na maaari niyang suriin ang kanyang mga asset sa kanya kapag mayroon na sila niliquidate ang ari-arian. Laking gulat ni Iris nang makita niya ang lugar na pag-aari ng kanyang ama. Tiniyak ng solicitor kanya na nagpapaliwanag na hindi niya kailangang mag-alala. Kapag pumirma siya ng pahintulot para sa kanya na kumilos bilang tagapagpatupad, kaya niya ang pagbebenta at paglipat ng pagmamay-ari. Pagpasok nila sa pub, sinabi ng solicitor kay Iris na maraming may-ari ang gumawa ng iba't ibang pagtatangka na muling likhain ang lugar sa nakalipas na 400 taon. Ipinaliwanag niya na ang kanyang ama ay napakalalim sa utang na ang pagbebenta ng pub para kumita imposible sa pananalapi at ang isang buong pagpapanumbalik ay mangangailangan ng malaking pamumuhunan sa pananalapi. Pumunta si Iris sa silid ng kanyang ama at nakitang kalahating puno ang mga gamit nito. Tanong niya sa abogado kung ang kanyang ama ay nagbabalak na umalis, kung saan siya ay tumugon na wala siyang talaan ng anumang pagtatangka ilagay ang ari-arian sa merkado. Nagpasya si Iris na manatili sa property para sa gabi at bilang siya sinubukan niyang matulog, bigla siyang nagising sa tunog ng alarm. Sa takot, nagmamadali siya pababa at lumapit sa isang pinto, ngunit nakitang nakalock ito. Kapag sinusubukan niyang makinig ng mabuti, nararamdaman niyang may ibang tao sa bahay. Habang siya ay lumalabas upang mag-imbestiga, siya ay bigla nagulat si Neil, na mabilis na sinisikap na tiyakin sa kanya na hindi niya sinasadyang takutin siya. Siya ay pinakilala ang kanyang sarili at sinabi na kailangan niya itong makita. Sagot ni Iris na hindi niya alam kung ano ang sinasabi niya, kung saan inalok niya ito ng pera, na nagudyok sa kanya na magtanong, para saan ba ito? Ipinaliwanag niya na ito ay para sa babae sa basement at nakikiusap na makita ang kanyang asawa. Sabi ni Iris sa kanya wala roon ng asawa, ngunit iginihit niyang nasa ibaba siya, nag-aalok ng mas maraming pera, at nangakong dadalhin ang iba pa. Bukas, sinabi ni Iris na wala siyang susi sa ngayon at hiniling sa kanya na ibalik ang sumusunod gabi, kung saan siya ay sumang-ayon at umalis. Kinabukasan, nakipagpulong si Iris sa abogado at sinabihan siya na hindi pa siya handang ibenta ang pub ng kanyang ama, dahil gusto niyang gumugol ng kaunting oras doon. Ibinigay niya sa kanya ang mga papel at susi, sinabi rin sa kanya na nag-iwan ang kanyang ama ng mga tagubilin para sa bago may-ari. Mamaya sa gabing iyon, dumating si Katie at sinabi ni Iris sa kanya na ito ang kanyang pub pansamantala, at na maaari niyang ibenta ito kung kailan niya gusto. Nang tanungin ni Katie kung bakit, ipinaliwanag ni Iris ang tungkol sa lalaking iyon ay handang magbayad para pumunta sa basement. Binanggit niya na maraming tao ang pumupunta at nagbabayad ang papa niya para lang bumaba doon at medyo matakot. Pagdating ni Neil ng gabing iyon, silang tatlo tumungo sila sa basement, kung saan nakalagay ang dalawang upuan sa gitna. Lumapit si Neil sa isang sirapader at tumatawag, kung nandoon siya, lumabas ka. Sabi ni Iris, lumabas ka kung nasaan ka man. Maya-maya, nakarinig sila ng mga ungol at may nakita silang figurang lumalabas mula sa sirang pader. Natatakot, Katie hiniling ni Iris na umalis, ngunit lumabas ang entity, at iginiit ni Neil na kailangan nila ang tulong nito. Ipinaliwanag niya yun na namatay ang kanyang asawa noong nakaraang taon at kailangan niya itong makausap. Ang entity ay hindi nakikinig sa kanya at nagsimula papalapit kay Iris. Gayunpaman, kapag inutusan ito ni Iris na huminto at huwag hawakan siya, sumunod ang entity. Napagtanto ni Neil na sinunod ng entidad si Iris at hiniling sa kanya na sabihin ito na maupo sa upuan. Deklara ni Iris na doble ang presyo, at kapag pumayag siya, inutusan niya ang entity na maupo sa upuan. Umupo ang entity sa upuan, at sinabi ni Neil dito na gusto niyang kausapin ang kanyang asawa.
Ang entidad inilahad ang kamay nito sa kanya, at iniabot ni Neil ang isa sa mga singsing ng kanyang asawa. Kapag nagsimula ang entity upang kainin ang singsing, tinanong ni Iris si Neil kung ano ang nangyayari, kung saan inamin niya na ginagawa niya ito para sa unang beses. Pagkatapos ay bumangon siya at itinali ang nilalang sa upuan, ngunit biglang sumigaw ang nilalang, dahil sa kung saan lahat sila ay natakot at nabigla nang makita ang nilalang na nagbabago sa isang sa una ay iniisip ni Neil na ang entity ay kinuha ang anyo ng kanyang asawang si Sarah, ngunit nang alisin niya ang bag mula sa ulo nito, laking gulat niya nang makita ang kanyang ina, si Regina, sa halip. Tinanong ni Regina kung maaari silang kumalas ang mga strap, kung saan tumugon si Neil na siya ay patay na sa loob ng 20 taon. Sabi ni Regina ay hindi gustong mamatay, na nag-udyok kay Neil na tanungin kung bakit niya ginawa ito sa kanyang sarili. Ikinwento niya kung paano niya natagpuan ang kanyang mukha pababa sa bathtub at ipinahayag na ayaw niyang makipag-usap sa kanya, ngunit gustong malaman kung bakit niya ginawa iyon kung nandito siya. Nagsimulang umiyak si Regina, at nagsimulang lumabas ang tubig mula sa sirang pader. Pagkatapos ay nagbago siya sa isang demonyo at sinabi kay Neil na hindi niya nais na maging isang ina, at ang bawat segundo ng bawat araw ay parang isang maliit na kamatayan, na kalaunan ay naipon. Siya ay dinagdag, hindi niya nais na halikan siya noong siya ay maliit, ngunit ngayon siya ay lumaki at may utang sa iyong ina isang halik. Pagkatapos ay inaabot niya ang kanyang leeg para halikan siya. Nang makita ito, lahat sila ay natakot at humakbang bumalik at mabigla nang makitang nawala ang entity mula doon. Habang tumitingin sila sa paligid, biglang inatake ng nilalang si Neil, humihingi ng halik at umaagos ang agos ng tubig mula rito bibig. Inutusan ni Iris ang entity na huminto, at mabilis na kinuha ang bag, itinapon ito sa ibabaw ulo ng nilalang, na nagpapahintulot kay Neil na palayain ang sarili mula sa pagkakahawak nito. Pagkatapos ay inilabas ng entidad ang singsing, at inutusan ito ni Iris na bumalik sa sirang pader. Paglabas nila sa basement, ipinaliwanag ni Neil na ang singsing ay pagmamay-ari ng kanyang ina bago niya ito ibinigay kay Sarah, na maaaring mayroon nalilito ang entidad. Binanggit niya na mayroong isang timer at mga panuntunan, at ang pagtatagpo ay dapat upang tumagal lamang ng 2 minuto. Sinabi ni Iris kay Neil na patay na ang kanyang asawa at hindi na niya ito nakikita. Ibinigay ni Neil kay Iris ang kanyang address, nakikiusap na bigyan siya ng pagkakataong magpaalam sakaling magbago ang isip niya. Nang maglaon, pinanood ni na Iris at Katie ang tape at nalaman na sa pamamagitan ng pagpirma sa titulo ng titulo, si Iris ay naging nakatali sa nilalang sa basement. Siya na ngayon ang tagapag-alaga nito at ang entidad susundin lamang siya. Ipinaliwanag ni Owen na hindi siya maaaring saktan ng entity hanggat nananatili siya sa kanyang tabi, kaya dapat siyang lumayo sa butas. May kapangyarihan ang entidad na ibalik ang mga patay, ngunit binabalaan niya siya na huwag gamitin ang kapangyarihang ito. 2 minuto lang siyang kasama ng mga patay bago siya kumuha control at walang kadena o strap ang makakapigil sa kanya. Habang tumatagal may nakikisalamuha sa kanya, mas lumalakas siya, sa huli ay gumagapang sa loob ng kanilang isipan. Kahit pilit pang umalis, karamdaman at kamatayan ang susunod. Sa isang paraan o iba pa, ibabalik niya ang isa, desperado na palayain, kaya hindi dapat palabasan ni Iris ang entity sa basement. Tinanong ni Katie kung bakit may babae sa basement at gaano na siya katagal doon, na sinagot ni Iris na hindi niya alam. Iminungkahi ni Katie na umalis sila, ngunit ipinaliwanag ni Iris na wala na siyang ibang mapupuntahan. Itinuro niya na si Neil ay mayaman at handang magbayad anuman ang kailangan, at ngayon alam na nila ang mga patakaran at kung ano ang kanilang kinakaharap. Pinaniniwalaan niya ito maaaring baguhin ang kanilang buhay para sa mas mahusay. Ipinaalala ni Katie ang sinabi ng kanyang ama, ngunit iginiit nila ni Iris kakayanin ito ng ilang araw at tiniyak ni Katie na hindi siya katulad ng kanyang ama. Nagdesisyon sila upang gawin ito ng isang beses lamang at pagkatapos ay umalis. Pumasok sila sa basement at minarkahan ang isang hakbang, at pagkatapos ay si Iris nagsasabi sa entity na siya ang may-ari ngayon, at hindi ito makakaalis sa basement. Kinabukasan, binisita ni Iris ang address na ibinigay ni Neil, at samantala, natuklasan ni Katie ang isang larawan sa pub na may pangalang Otto Vogler sa likod nito. Sinuri niya ang kasulatan at nalaman na siya ang may-ari noon. Sa karagdagang pagsasaliksik, nalaman niyang binawian ni Otto ang kanyang sariling buhay pagkatapos ng isang trahedya sa pamilya. Bigla siyang ginulat ng multo ni Otto, ngunit habang kumukuha siya ng tungkod para ipagtanggol ang sarili, nawala ito. Kinagabihan, muli nilang sinubukang makipag-usap sa asawa ni Neil na si Sarah, pero this time, sinusunod nila ang rules. Itinatakda ni Iris ang timer sa loob ng 2 minuto, at kapag tinanggal ni Neil ang bag, hinanap niya si Sarah. Hindi na malaya ni Sarah na patay na siya at tinanong siya kung ano ang nangyayari, kung saan ipinaliwanag ni Neil na siya ay naaksidente at namatay. Kapag tinanong niya kung bakit siya nakatali, hindi niya kayang magpaliwanag.
Sa halip, tinanong niya ito tungkol sa lalaking nakita niya, pero pinipilit ni Sarah na hindi niya alam ang sinasabi nito. Iris reminds Neil na ang oras ay tapos na, ngunit patuloy niyang pinipilit si Sarah tungkol sa lalaki. Biglang nagbago ang ugali ni Sarah, at umamin siya na hindi na niya kayang makasama pa ito. Habang sinusubukang ilagay ni Iris ang bag sa kanyang ulo, si Sarah ay dumulas, at isang kotse ang dumating mula sa likuran at binangga siya. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita nila si Sarah na nakaupo sa isang sulok, na nagpapahayag na ayaw niya patay. Maingat na nilapitan siya ni Iris, tinitiyak sa kanya na nandyan siya para tumulong, ngunit bago si Iris maaaring ibalik ang bag sa ulo ni Sarah, mabilis na lumingon sa kanya ang nilalang na nasa anyong demonyo. Tinakpan ng kamay nito ang bibig niya. Pagkaraan ng ilang sandali, bumangon ang entity at magsisimulang umalis, at kailan sinabi sa kanya ni Iris na kailangan nitong makinig sa kanya, ipinahayag ng entidad na pareho silang mga bilanggo. Nang maglaon, hinarap ni Iris si Neil, na nagtanong sa kanya kung iiwan siya ng taong mahal niya. Hindi ba niya gustong malaman kung bakit? Nagdalo siya na nagsalita si Sarah pagkatapos ng timer, ngunit sumingit si Katie, na nagsasabi na mayroon siyang pagkakataon, at sinabihan siyang umalis. Mamaya, nakita ni Iris ang refleksyon ng kanyang ama, at sa pag-aakalang ito ang nilalang, ay nagpahayag na hindi siya natatakot. Pagkatapos ay hinawakan siya ng isang demonyong kamay, dinadala siya hanggang sa araw na namatay ang kanyang ama. Sinasaksihan niya siya pakikipag-usap sa kanyang asawa, ipinahayag ang kanyang intensyon na bisitahin si Iris at ipaliwanag ang mga bagay sa kanya. Siya noon nagsisimulang umubo, at tumunog ang alarma. Nagpaalam si Owen sa kanyang asawa at nagsimulang umalis, ngunit sumingit ang entity, na nagpapaalala sa kanya ng nangyari noong huling beses niyang sinubukang umalis. Siya ay bumalik sa kanya, at ang kanyang sumpa ay sumama sa kanya. Nakikiusap ang entity na palayain niya ito kaya lahat maaaring tapusin, ngunit tumugon siya sa pamamagitan ng pagkuha ng mga bote ng alak, determinadong tapusin ito minsan at para sa lahat. Iginiit ng entity na hindi niya ito kayang patayin, ngunit iginiit niya na maaaring ayaw siyang makita ni Iris, ngunit siya ay tiyak sa isang bagay. Kanyang susunugan ang lugar hanggang sa lupa, walang iwanan para sa sinumang magmana. Habang ang silid ay lumulubog sa kadiliman, nagsindi ng lighter si Owen. Gayunpaman, bago siya makagawa ng anumang aksyon, hinawakan siya ng entidad, at si Owen mismo ay nasunog hanggang sa mamatay sa sumunod na apoy. Kinagabihan, nagising si Iris sa tunog ng pagtawag ng kanyang ama sa kanyang pangalan. Hinanap niya si Katie sa kanyang silid, ngunit wala itong laman. Nalilito, bumaba siya, at narinig ang boses ng kanyang ama na humihimok sa kanya na sunugin ito para patayin ito. Nagmamadaling pumunta sa basement para hanapin si Katie, nakatagpo ni Iris ang kanyang ama, na nagbabala sa kanya na hindi nabibilang doon at nakikiusap sa kanya na tumakas. Siya pagkatapos ay nagsisimula papalapit sa butas, at kapag siya sinusubukan siyang pigilan, sinabi niya sa kanya na hindi niya kayang harapin ang hamon na ito, at nararamdaman siya nito at pagkatapos ay sa takot ni Iris, sinimula ng kanyang ama na balatan ng balat mula sa kanyang mukha. Habang nagpapatuloy siya, na pinuputol ang kanyang buong ulo, napagtanto ni Iris na ito ang entidad na nakabalat kayo. Hinihingi niyang malaman kung ano ang ginawa nito sa kanyang ama, ngunit natagpuan niya ang kanyang sarili na nasasakal. Nagpupumiglas, tinanggal ni Iris ang maskara, para lamang matuklasan ang sarili na nagyelo, nakaharap sa sarili niyang refleksyon. Biglang nagising si Iris mula sa kanyang pagtulog sa gulat, at nagmamadaling pumunta sa banyo. Gayunpaman, dumating si Katie sa tamang oras at pinutol ang sinulid sa kanyang leeg na sumasakal sa kanya. Nang maglaon, binisita nila ang opisina ng abogado, ngunit laking gulat ni Iris nang makitang wala itong laman. Sa pagbabalik, kinumpirma ni Iris na ang solicitor ay ang nasa kaliwa sa larawan, at nagkomento si Katie na para bang alam niya, at kailangan lang ng taong maglalagay ng kanilang pangalan sa linya bago mawala. Iminungkahi ni Katie na kunin nila ang pera mula kay Neil at umalis, at habang tinatalakay nila ang kanilang mga plano, ipinapakita ng entity na naririnig sila mula sa basement. Tumanggi si Iris na iwanan ang lahat, kung saan sinubukan ni Katie na ipaliwanag na ito ang nilalang sa kanyang ulo. Sinabi sa kanya ni Katie na dapat siyang matakot, kung saan tumugon si Iris na siya talaga natatakot na bumalik sa kanyang ordinaryong buhay, kung saan wala na siya. Iminumungkahi ni Iris na baka ayaw ni Katie na magkaroon siya nito, dahil hanggat siya ay nahihirapan, si Katie ay nag-aalaga sa kanya, ngunit sa sandaling mayroon siyang para sa kanyang sarili, gusto na lamang itong alisin ni Katie. Nang marinig ang lahat ng ito, nagalit si Katie at nagpasya na iwanan si Iris, lumayo sa sitwasyon. Nagpasya si Katie na bisitahin ang address sa likod ng larawang iyon, kung saan nakakita siya ng ilang larawan at mga klipong ng pahayagan sa isang dingding, at napagtanto niya na sinubukang tumakas ni Otto. Samantala, pumunta si Iris sa basement at ginamit ang entity para makipag-usap sa kanyang ama.
Sinabi niya sa kanya na siya ang may-ari ng kanyang pub, kung saan siya ay tumugon na hindi ito posible dahil sinunog niya ang lugar hanggang sa lupa. Tinanong siya ni Iris tungkol sa entity, ngunit sinabi niyang hindi niya alam ang tungkol dito, dahil hindi siya nagtanong kung sino ito o kung paano ito naging. Ipinaliwanag niya na ayaw niyang masangkot siya, na sinagot niya na sana ay lumayo siya kung kinausap siya nito. Inamin niya na matagal na niyang sinubukang makita siya, ngunit sa sandaling umalis siya sa pub, sinundan siya ng mga kakilakilabot na bagay. Pagkatapos ay sinabi niya na gusto lang niyang malaman kung paano niya makokontrol ang entity, sa paniniwalang bilang tagapag-alaga, kailangan nitong makinig sa kanya. Binalaan siya ni Owen na hanggang sa pumasok ito sa kanyang gulo, ang tunay na tanong ay kung sino ang nakikinig kung kanino. Sinabi ni Iris na ibebenta niya ang lugar at aalis bago mangyari sa kanya ang ganoong bagay, ngunit ang sagot ni Owen na hanggat ang kanyang pangalan ay nasa kasulatan, hindi niya ito matatakasan, kontrolin ito o patayin, at ang tanging magagawa niya ay huwag gamitin ito. Sa sandaling iyon, tumunog ang alarm at nagtanong ang entity kung tumigil na ba siya para isipin iyon marahil hindi ito ang kanyang sumpa, ngunit siya ang sumpa nito. Nagsimula itong masunog at habang sinusubukan ni Iris na ilagay ang bag sa ulo nito, pinigilan siya ng papa niya at nagpaalam. Sinabi niya sa kanya na nabigo siya sa kanya at sa lahat ng taong minahal niya, humihingi ng tawad at sinabi sa kanya na huwag na siyang ibalik. Pagkatapos ay ipinatong ni Iris ang bag sa ulo nito. Lumabas si Iris at sinunog ang gawa, ngunit laking gulat niya nang makitang hindi ito nasusunog. Maya-maya, bumalik si Katie sa pub at nagsimulang hanapin si Iris, pero nakita namin si Iris na nakahiga at walang malay sa isang kwarto. Pagkatapos ay pumunta si Katie sa basement upang hanapin si Iris, kung saan nakita niya ang isang relo na nakalatag sa sahig, at habang yumuyuko siya para kunin ito, lumilitaw ang entity sa likod niya. Kumakain ang entity ng isang piraso ng papel at nang subukang tumakas ni Katie, pinigilan siya ng entity. Nagulat si Katie nang makitang nagbago na ito bilang si Otto, na nagtanong kung bakit niya ito ibinalik. Tinanong niya kung matutulungan siya nitong mahanap ang lalaking namamahala para makaalis sila dito, kung saan ipinaliwanag ni Otto na ang kanyang kapalaran ay tinatakan 400 taon na ang nakalilipas ng matuklasan ng isang sinaunang kapatiran ng isang babae na maaaring magpanggap ng mga patay. Sinubukan ng kapatiran na samantalahin ang kanyang kapangyarihan, ngunit nang tumanggi siya, binansagan nila siyang mangkukulam at sinunog sa tulos. Gayunpaman, hindi siya mahawakan ng kamatayan. Bumangon mula sa mga patay, humingi siya ng walang awa na paghihiganti. Ang sakit ay kumalat sa mga alagang hayop, ang mga pananim ay nalanta, at ang salot ay dumana sa mga tao. Upang pigilan siya, ang kapatiran ay nagsagawa ng isang madilim na ritual. Ikinulong siya sa isang libingan sa ilalim ng lupa kung saan siya ay naiwang mag-isa at halos nakalimutan. Pagkaraan ng maraming siglo, binuksan ng mga inapo ng kapatiran ang kanyang libingan upang muling samantalahin ang kanyang kapangyarihan. Habang ginagamit nila siya, mas maraming kapangyarihan ang natamo niya sa kanila, na humahantong sa kanilang sakit at kamatayan. Ngayon, isang tagapag-alaga lamang ang nasa pagitan niya at ng labas ng mundo. Ang taong pumirma sa kasulatan ay nagmamana ng sumpa at dapat siyang pigilan sa pagpapakawala ng kanyang paghihiganti. Sinabi ni Katie na hindi sinasadya ng kanyang kaibigan na pumunta sa lugar na ito at minana niya ito. Tinanong ni Otto kung hindi siya ang bantay pinto, at pagkatapos ay lumapit siya sa kanya, humihingi ng paumanhin sa kanya, at sumara ang pinto. Kinabukasan, nang magising si Iris, nakatanggap siya ng tawag mula kay Katie, na humihingi ng tulong sa kanya at sinabi sa kanya na siya ay nasa basement. Nagmamadaling pumunta si Iris sa basement para hanapin si Katie, kung saan naririnig niya ang kanyang boses na nagmumula sa loob ng butas. Nilagyan ng sarili ng isang parol, si Iris ay nakahanda ng pumasok, ngunit isang paggunita sa babala ng kanyang ama laban sa butas ay pansamantalang huminto sa kanya. Gayunpaman, dahil sa pagmamadali na iligtas ang kanyang kaibigan, si Iris ay nakipagsapalaran sa kailaliman. Ginabayan ng boses ni Katie, nagpapatuloy siya sa parang lagusan, hanggang sa kalaunan, natuklasan niyang hindi nasaktan si Katie. Sinimulan ni Iris na akayin ang kanyang kaibigan pabalik sa kaligtasan, ngunit ang kanilang pagunlad ay biglang nagambala nang makita ang isang walang buhay na katawan, nakakagulat na isiniwalat na kay Katie. Ang nilalang ay naglalaho sa paningin, at muling lumitaw ilang sandali sa isang nakakatakot na anyo, nag-udyok kay Iris na tumakas para sa kanyang buhay. Nagawa ni Iris na makatakas sa mga hangganan ng butas, kung saan si Neil ay nagmamadaling tumulong sa kanya at mabilis na ginabayan siya palabas ng basement. Nang maglaon, nagtapat siya kay Neil, na isiniwalat na sinabi sa kanya ng kanyang ama na namatay siya, alam niyang binaygo niya ang lahat ng taong mahal niya, at kinasusuklaman siya nito, ngunit ginawa niya ang parehong bagay. Ipinahayag niya na ang cycle na ito ay nagtatapos sa kanya ngayon. Itatatak nila ito magpakailanman, kaya walang gagamit nito muli, at ito ay mawawalan ng kapangyarihan. Nang gabing iyon, narinig ni Iris si Neil na nakikipag-usap sa nilalang,
Tinitiyak nito na mapapanatiling ligtas niya ito, at ang gusto lang niya ay makita si Sarah sa tuwing pipiliin niya. Pinirmahan niya ang kasulatan at ipinakita ito sa entity, ngunit habang tumitingin ito, nawala ang kanyang pangalan. Nag-transform ang entity bilang Sarah, at ipinahayag na naaalala niya ang nangyari noong gabing iyon. Nag-away sila sa hapunan, at ipinahayag niya ang kanyang pangangailangan para sa mas maraming espasyo at oras para makapag-isip, ngunit siya ay kalmado. Napaghalaman na may pinaghalo siya sa inumin nito para makatulog siya hanggang sa makapag-usap sila. Sinabi ni Neil na gusto niyang gugulin nila ang kanilang buhay ng magkasama, at iiwan din niya siya tulad ng kanyang ina. Inihayag ni Sarah na buntis siya sa kanya at ipinagtapat na natatakot siya sa kanya at pagpapalaki ng kanilang anak sa kapaligiran iyon. Iminumungkahi niya na maaari pa rin silang magkasama, ngunit hindi kung si Iris ang mananatiling tagabantay, nagpapaliwanag na hindi sila makakabuo ng pamilya na may buhay si Iris. Nagprotesta siya na hindi siya mamamatay tao, ngunit inakusahan siya ng babae na pumatay sa kanya at sa kanilang anak. Tinatanong niya kung ano sa tingin niya ang sasabihin ni Iris kapag nalaman niya ang katotohanan. Napagtanto ni Neil na narinig sila ni Iris at sinugod siya, at habang sinusubukan niyang saktan siya, iginiit niya na hindi si Sarah ang entity at kailangan niyang bumitaw. Nagawa ni Iris na palayain ang sarili at sinubukang tumakas sa bubong, ngunit sinundan siya ni Neil doon at itinapon siya sa bubong, na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Pagkatapos ay dinala niya ang kanyang walang buhay na katawan pabalik sa basement, at ipinaalam sa entity na tinupad niya ang kahilingan nito, na humihiling na ibalik nito si Iris para maidagdag niya ang kanyang pangalan sa gawa. Kinain ng entity ang telepono ni Iris, at nang tanggalin ni Neil ang maskara, natuklasan niya doon si Iris. Nagpahayag siya ng pagsisisi, na nagsasabi na hindi niya nilayon ang resultang ito, at sa pagtingin sa kanyang patay na katawan, napagtanto ni Iris na pinatay siya ni Neil. Hinihiling niya sa kanya na ipaliwanag kung paano niya makukuha ang kanyang pangalan sa kasulatan, ngunit ipinalam sa kanya ng entity na patay na ang tagapag-alaga nito at siya ang nagpabalik sa kanya. Paglapit sa kanya, ipinahayag ni Iris na ang kanyang pangalan ay nananatili sa kasulatan, ginagawa pa rin siyang Panginoon, at ngayon ay pareho na sila. Ang mga ilaw sa basement ay biglang namatay, at siya ay kinaladkad patungo sa butas. Pagkatapos ay lumapit ang multo ng kanyang ina at binali ang kanyang mga kamay. Kasunod nito, lumapit si Sarah at pilit na inuuntog ang ulo sa sahig. Sa wakas, lumapit si Iris at sa huli ay pinatay siya sa pamamagitan ng pagbagsak ng upuan sa kanyang ulo. Ngayon, habang naglalakad si Iris patungo sa exit ng basement, ang gawa ay kusang nagninangas at nasusunog sa sarili nitong, at sa paglabas niya sa pub, nagliyab din ito at dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa pagharap sa Fright sa amin. Kung nakaligtas ka sa video na ito, mag-drop ng like, ipatawag ang button na mag-subscribe, at ihanda ang iyong sarili para sa higit pang katatakutan. Hanggang sa susunod, manatiling takot.